Magtatagal pa ang nararanasang mahabang pila at mabagal na pag-usad ng mga commuters sa MRT. Ito'y hanggat hindi pa dumadating ang mga train coaches na in-order ng Metro Rail Transit. Para sa detalye, balitaan mo kami Sam Ramirez. Halos araw-araw ganito ang nararanasan ng mga ordinaryong mananakay ng Metro Rail Transit o MRT. Hindi ka panipaniwalang haba ng pila sa pagbili ng ticket at pagpasok sa train platform at malasardinas na siksikan pagpasok sa tren. Isa ito sa mga pangunahing mass transportation problems na bigong solusyonan agad ng Department of Transportation and Communications, ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Cheese Escudero. Aminado naman si Attorney Alvy Tangcol III, General Manager ng MRT, sa nasabing problema, kaya't naglagay sila ng mga tolda at water stations upang maibsan ang hirap ng 1,000 mananakay ng MRT kada araw, hanggang sa dumating ang may 48 bagong train coaches na nagkakahalaga ng $1.8 million bawat isa. Bahagi ng capacity expansion project ng MRT. Ito po ay mararamdaman po ng ating mga mananakay ang kaginawahan sa pagsakay ng MRT3 kapag dumating na po ang lahat ng ating mga bagon, na ito po ay maaaring mangyari sa late 2015 or until early 2016. Ngunit tanong ni Escudero, bakit ngayon lang ito maisa sa katuparan samantalang matagal ng problema ang pila sa MRT? Dagdag pa ng senador, magulo ang sistema sa MRT, hindi malinaw ang responsibilidad ng pamahalaan at ng MRT Corporation. Apparently, itong 12 taon naghintayan yung MRT ko at gobyerno kung sino magsusupply ng train. Finally, nung nag-decide ang gobyernong gawin, kinasuhan at dinemanda pa sila ng MRT Holdings. Kaya pinapaliwanag ko nga sa kanila yung sistema ngayon kung sino ba talaga nagmamayari na. Dahil napaka-komplikado na nung corporate structure ng MRT ko. Nakikita ni Escudero na maaring maging balaki din sa capacity expansion project kung sakaling may maghain ng kaso laban kay Vitangcol. Inaakusahan kasi ang MRT General Manager na sinubukan niya umano ng $30 million ang Czech Republic Ambassador to the Philippines na si Josef Richtar upang ipapanalo ang isang Czech train maker sa bidding para sa nasabing proyekto. Well, maliban na lang kung may magkaso, ayon din kay GM Vitangcol, wala naman daw pending na kaso. Meron lamang investigasyon na ginagawa ang NBI base sa media reports, pero wala pa namang nagsasampa ng kaso para i-delay yung proyekto, patigil yung proyekto. Itinanggi naman ito ni Vitangcol at sinabing hindi ito makakaapekto sa nasabing proyekto. Patuloy din ang pagmamanufacture ng mga nasabing train coaches, may fare increase man o wala. Ito naman pong sinasabi ng Czech Ambassador, i-reiterate ko po sa lahat, no? Ito po ay walang katotohanan, wala po ako doon sa bahay niya, hindi po ako nagpunta sa bahay niya. That is an entirely different aspect. With or without a fare increase, we are continuing with the capacity expansion project. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.